Kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Life TV. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Drop ako nun eh. Oo, para ma-promote din sila. Siguro, pwede mo i-shoutout din yung mga reactor mo, then mag-shoutout ka ng isa na nagugustuhan mong gumawa. Siguro si Kuya Wow Life. Wow Life TV. Wow Life! Shoutout sa iyo, bro. Kasi kung alam niya na, syempre, ano talaga, yung issue. What's up guys? Mga love shoutout po sa lahat, no? So ito na nga, at your service, Mr. Wow Life TV or Mr. Good Vibes. So teka lang, pogi ba ako? So shoutout sa lahat guys, magandang araw po sa inyo at magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas, magandang araw sa mga OFW, no? So yun na nga, ito lang maiksing vlog din natin, maiksing upload ko lang, no? Or reaction, something like that, kasi sa mga nangyayari ngayon na about dito sa mga Rochelle fans, it's not all about the bashers ng ating pag-uusapan ngayon. So pero bago ang lahat guys, natin pag-uusapan yan, please do support sa lahat po ng mga Kalingap, sa buong team Kalingap at sa mga Kalingap partners, Kalingap Charity Vloggers, suportahan po natin sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rab, ang atin na vlog sa to all Kalingap Charity Vloggers, no? Rowel Palalag, Kalingap Rowel, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Dan, Kalingap Angelique, Kalingap Awi, sino pa ba yung mga sa lahat, Kuya Brox, may Amy, sa lahat po suportahan po natin. Morales Family, sila po ni Tatay Rizan, dala ni Daddy Donut, basta Morales Family and Matubang Family. So yun na, ano, nakakalungkot lang isipin, por minsan nakakainit na din ng ulo or nakaka-bad trip, something like that. Pero kung pilit man nating intindihin yung mga naramdaman ng ibang mga fans, pero kahit anong pilit nating intindihin, kung paulit-ulit lang na mangyayari, na laging nangyayari for how many months, simula noon pa hanggang ngayon, na parang nakakaasiwa na rin o nakakainit na rin nakakainit ng batok, sa totoo lang, pero joke lang, no? Kasi yun lang, ano, kasi ang dami kasing nag-overthink na, at saka napapansin ko lang palaging nangyayari yung mga ganyan. Simula noon pa yung tipong hindi lang magkasama yung dalawa for how many days, sabihin natin 3 days, ganyan, 2 to 3 days to 4 days, iba na yung naiisip ng mga fans. So nung una, pilit natin inintindi na sabihin natin na ano lang, ganito, ganyan, nasanay na sila, or inabangan nila palagi na lagi nag-live yung dalawa, kasi yan naman po talaga ang laging nangyari before na mag-live yung dalawa. So dapat intindihin din natin, lalong-lalo din sa ibang mga Rochelle, hindi naman sa lahat ng mga Rochelle fans, no, doon sa mga sa mga mangilan-ngilan na mga fans na lagi nakapag-isip ng ganyan or nasabing overthink or OA na or overacting na sila masyado. Yun kasi, kung mapansin lang nila na pag hindi magkasama yung dalawa for how many days, pag mag-live si Rowel tapos wala silang Rachel, hinahanap nila yung isa, hinahanap nila silang Rachel. Pag mag-live naman si Rachel na wala si Dudong Rowel, tapos hindi nakikita for how many days, iba na yung naiisip nila. Okay lang sana kung mag-isip, salirinin nyo na lang. Huwag nyo nang i-broadcast, huwag nyo nang i-post, something like that. Na, ang dating kasi para sa akin, parang tayo pa mismo ang nag-create or gumagawa ng sariling issue na walang kakwinta-kwinta. Na hindi lang magkasama yung dalawa, sabihin agad, no, nag-rumble na, nag-away na, yung iba nag-break na, naghiwalay na, ano ba nangyari gano'n? Tsaka nakakadismaya lang din o nakakapanghina yung kung ano yung post ng mga bashers. Alam ko before, itong mga bashers na nababanggit ngayon, na content ko na to before. Pero ito lang isipin nyo, itong mga bashers na na-content ko before, ito yung sa mga na hindi po nagpapakilala o sa madaling salita, hindi po nagpapakita ng kanilang mga pagmumukha. Arnold J. Sino ba? Sila ni, limutan ko na, RJ Pante, alam ko, talagang gumagamit nila ng ano yan. Kumbaga, ginagamit nila yung pala na RJ Pante ba yun, guys? I-correct me if I'm wrong. Ganon. Kung ba yung mga post na ganon, yung mga fans, hindi ko tuloy, sa mga ilan na lang ha, hindi ko tuloy maano. Parang nakapag-isip ako nga, akala ko ba solid sila? Pero dumating sa puntong
mas naniniwala sila sa mga post na gano'n na alam naman nila na yung mga post ng gano'n, yun yung mga taong ayaw sa maglangga natin, di ba? Tapos pangalawa, yung overthink ng mga ibang mga fans, OA na masyado na porket hindi magkasama yung dalawa, ano-ano na yung mga naiisip. Nag-away, nagkatampuhan, nag-away, naghiwalay, nag-break, something like that, etc. etc. Parang ang pangit na negatibo agad yung pumapasok sa kanilang mga utak o sa kanilang alimpatakan. Pero sana wag naman ganun, guys. Pangit naman yung ganun. Parang ang dating kasi parang walang tiwala kayo sa dalawang maglangga natin eh. Kung mahal nyo sila, kung mahal nyo ang maglangga, magtiwala po kayo. Ganun lang yun. Kasi unang-una po, hindi pa sila mag-asawa. Magjowa pa lang po sila. Oo. Aray ko, tika lang. Sakit ng baywang ko eh. Magjowa pa lang sila. Mayroon pa silang kanyang-kanyang priority sa buhay. O ando na tayo, priority nilang isa't isa. Samahan nila isa't isa. Pero mayroon pa silang dapat mas uunahin pa sakay sa kanilang dalawa o sakay sa kanilang relasyon. Alam naman natin na si Langga Rachel busy sa kanyang school kasi enrollment ka. Ang ginagawa niya yan para din sa kanyang future o sa future ng kanyang family at sa future ng magiging asawa niya si Dudong Ruel. Ganon din si Dudong Ruel, hindi niya masamahan lagi ang isang Langga Rachel kasi nga alam naman natin na busy rin si Dudong Ruel sa pag-charity or sa pag-i-scout, sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Di ba? Hindi porkit mayroong pa-feeding ganito ganyan, may scout dito ganyan. Oh, speaking of pa-feeding ganyan. Kung wala silang Langga Rachel, ang layo ng nilipat ng isip. So, yun. Pero, may isip ko lang, bakit kayo ganon? Bakit nakapag-isip kayo ng ganon? Kasi, ang alam ko kasi, pag sinabi nyo yung mahal nyo ang isang tao or mahal nyo ang isang maglangga, hindi kayo makapag-isip ng ganon eh. Kasi, unang-una, for in the very first place, ulitin ko lang no? Hindi pa mag-asawa yung dalawa, magjowa pa lang yan, mag-boyfriend-girlfriend. Di ba? Kumbaga, si Dudong Ruel, mayroon siyang work, si Langga Rachel nag-focus pa sa kanyang pag-aaral, saka na kayo mag-overthink siguro. Pwedeng bigyan ng rason or may basehan yung pag-overthink nyo kung ang Rochelle ngayon, ang isang Ruel at saka Rachel, mag-asawa na. Tapos hindi nakikita sa live araw-araw. O dyan na kayo mag-isip. Baka nag-away yung dalawa or mayroong hindi pagkaintindihan. Magjowa pala yung dalawa mag-boyfriend-girlfriend pa lang eh. Diba? Sana naman guys, doon sa mga fans na nag-overtake, mahiya naman kay, hindi ko masasabing mahal nyo ang mga maglangga niyan o support nyo sa maglangga sa mga ganyang iniisip nyo. Obsession na yun eh. Parang obsessed na kayo eh. Parang ang gusto nyo mangyari lagi na tuwing may live, kung sino sa dalawa ba, si Ruel ba silang Langga Rachel, sana andun sila, kompleto yung dalawa. Pag mag-live si Dudong Ruel, sana iniisip nyo o lagi nyong gusto nyo laging mangyari na andyan si Langga Rachel. Hindi nga pwede kasi hindi man araw-araw nagsasama yung dalawa. Oo, araw-araw nagkikita. Oo. Kahit sabihin hindi araw-araw nagkikita, pero hindi naman ibig sabihin na porket hindi na nagkikita for how many days, nag-aaway na agad or nagbe-break na agad. Napangit naman ng ganun. Masakit po yun para kay Langga Rachel at kay Dudong Ruel sa mga ganyang iniisip ng mga nag-overthink ng mga fans. Hindi po lahat ng mga Rochelle fans doon lang po sa mangilan-ngilan. Pangit po yun. Kung mag-live si Dudong Ruel, gusto nyo, andyan si Langga Rachel. Kung mag-live si Langga Rachel for how many days na hindi nakikita yung dalawa, ang gusto nyo, andyan din si Dudong Ruel. Diba? Parehong busy po yung dalawa, magpasalamat na lang po tayo. Paminsan-minsan, magkasama yung dalawa sa live, pinapasaya po tayo. Diba? Wag yung, Diyos ko po, ang pangit na lang po kasi ng dating hindi na po maganda. Kasi paulit-ulit na lang po, ganito na lang po lagi. Lagi na lang po nagpapaliwanag yung dalawa. Ang pangit na po ng ganon. Wag ba kayo kumbaga ang dating kasi para sa akin, obsessed na kayo eh. Gusto niyo parang kung gusto niyo sabihin niyo lang kay Dudong Ruel. Dudong Ruel, doon ka na mag-charity or doon ka na mag-scout doon sa mismong school ni Langga Rachel kasi gusto niyo mangyari, laging magkasama yung dalawa. Hindi nga pwede. Paano na lang kaya next sa pagsimula ng pasukan? Kasi alam natin pag college, busy na, kung busy ang high school, mas busy ang college. Di ba? Paano na lang yan? Araw-araw na kayo mag-overthink.
Baka sabihin nyo, si Langarisio, pag ganito, hindi na si Dudong Ruel. Tapos yung iba naman, si Dudong Ruel, pag ganyan si Risio, etc. etc. Yan, pangit ng ganun. Ano, araw-araw na kayo mag-overthink. Tapos mawala yung pag-overthink nyo. Pag tuwing mag-live yung dalawa, kung ikaw magkasama na, Sabado at Linggo. Ang pangit po ng ganun. Parang sinasakal nyo yung dalawa eh. Parang gusto nyo iparating sa dalawa, kay Rowell at saka kay Langarisio, na dapat lagi silang magkasama. Mali naman po yun, hindi po ganun. Fans lang po tayo. Dapat alam natin kung hanggang saan lang dapat yung ating limitasyon. Yun po yung dapat. Kasi nawala na sa ayos yung pag-ano nyo eh, yung pag-support nyo kay Dudong Rowell at saka kay Langarisio. Sobra na po, sumusobra na po kayo. Ginagawa ng lahat ng maglangga natin, ginawa na nga lahat na para lang mapasaya tayo, mapakilig tayo, di ba? Kahit busy sila, pero naisingit pa rin nila na maggawa ng serye para lang din sa kanilang mga fans. Pero yung tipong kailan yung serye nagsimula? Nung nakaraang araw lang. Tapos pang ilang araw lang nang hindi sila nag-uusap, hindi sila magkasama kasi iparehong busy si Dudong Ruel doon sa kay Nanay Lilia. Hindi rin siguro makapunta-punta sila nga kasi alam nga natin, busy rin sa school, enrollment din. Maraming magpagawa ng ID, papirma ng ganito, mga clearance, etc. etc. Pero yung mga fans iniisip, baka nag-away yung dalawa. Tapos mag-post yung mga taong ayaw sa maglangga natin, yung mga tinatawag nating bashers, parang mas naniniwala pa kayo doon. Nasabing, naghiwalay, magawa-gawa ng mga kwento, is dito, is doon, ipakalat sa mga GC. Anong klaseng fans tawag dyan? Anong klaseng mga fans kayo? Ganyan. So please lang po, stop yung mga ganyan. Kung mahal nyo ang dalawa, magtiwala kayo. Kasi may tiwala tayo. Ito na lang. Ito lagi kong sinasabi, kung mahal nyo ang dalawa, magtiwala po kayo. Magtiwala po tayo kasi magtiwala tayo na hindi kayang lukuhin ng isang Dudong Ruel or hindi kayang lukuhin at sakta ng isang Dudong Ruel ang kanyang Langarisio. Vice versa lang din po. Ganun po si Langarisio na alam po natin na kung gaano niya kamahal si Dudong Ruel at hindi rin kayang saktan o hindi kayang lukuhin ng isang Langarisio ang isang Dudong Ruel. Yun lang yun. Yun lang po ang panghahawakan nyo lagi kasi alam naman po natin pare-pareho tayong lahat ng Rosel fans na kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Yun lang po yun. So, sana po, iwaksin na sa isip nyo. Sipain nyo na sa isip nyo lagi nyo pag-overtake porket hindi magkasama yung dalawa for how many days. Okay, kanina. Ano nangyari? Nung malaman na si Rowell, nagpunta doon kay Langarisio, sinundo. Tapos nakapunta na sa bahay. So, ano nangyari? Nawala yung pag-overtake nyo. Huwag nyo sabihin nag-overtake na naman kayo kasi hindi nag-live yung dalawa. Ano naman kayo iisipin nyo? O talagang wala na, ganun na. Mali po yun. Kung mahal nyo ang Rochelle, magtiwala kayo kay Dudong Ruel at kay Langarisio. Uulitin ko, ito lang. Magtiwala to kay Rowell at kay Dudong Ruel na hindi nila kayang lukuhin or saktan. Hindi ko napabain. Hindi nila kayang lukuhin or saktan ang isa't isa. Hindi magawa ni Langarisio yan at hindi magawa ni Dudong Ruel yan kasi alam natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa. So, yun lang po. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat po. Wow Life TV at your service. Hi, gatay. You're Mr. Good Vibes. O, sa mga mag-order ng ano pala, no? Lipton to Wow Life. Nandito na kayo sa Wow Life. PM na po kayo sa akin or kay Wow Life. 30 pesos lang isa po. Maraming salamat guys. Bye-bye. Salamat sa mga nag-like and share.